Hello mga ka-DDS, gusto ko lamang pong pansinin itong paninira na naman ng isang dyaryo sa ating Duterte administration sa pamamagitan ng pagbaluktot ng interview ni DOTR Secretary Artogade. Ito po yung nilabas ng Inquirer September 7, 2016 na may headline na Metro Manila traffic is just a state of mind. At nasundan pa ng It's all in the mind, a transport official said of the country's traffic situation. Napakamalisyosong headline po ito. Pag binasa mo ang headline, parang ang sinasabi ni Secretary Togade, ang traffic ay nasa pag-iisip lamang daw ng tao. Dahil dyan, marami ang nagalit, marami ang nag-react. At kung ako nga naman ang makakabasa niyan, maaasar at magagalit talaga ako. Dahil sa araw-araw na nararanasan nating traffic na yan. Tapos ang maririnig mo pa o mababasa mo pa na galing sa kinauukulan, nasa isip lang daw natin yung traffic, yung problema sa traffic. At syempre, ang sisisihin na naman ng tao dito ay ang ating Pangulong Duterte. May mga nagsasabi tuloy na palpak ang itinalagang DOTR Secretary ni Pangulong Duterte. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng state of mind at bakit pa nasabi ni Secretary Artogade ito? Alamin po muna natin yung konteksto ng kanyang sinabi at bakit niya yan sinabi. Una, ang pinagmulan niyan, yung statement na yan, during the inauguration ng UB Express sa airport. Hindi makapagsimula yung seremonya dahil merong isang guest speaker na hindi pa dumarating, kaya inaantay nila. Tinanong tuloy ni Secretary Artogade, nasaan na yung speaker, nasaan na yung guest speaker? Sagot ng mga tao doon, baka na traffic kaya na late. Meron ding isang panauhin doon na guest speaker din, birthday din niya, kasabay ng inaugurasyon. At dahil birthday nun, nagpahanda si Secretary Artogade ng flowers. Wala pa yung flowers, kaya hinanap ito ng Secretary Art. Asa na yung flowers? Ang sagot ng mga tao doon, baka na traffic, kaya na late yung flower delivery. Doon na po nag-react si Secretary Artogade at sinabing, ito nga yung sinabi niya na, traffic has become a state of mind. It has become an excuse to justify one's non-performance or non-compliance to an appointment. Hinalimbawa niya dito yung pag nalilate umuwi ang asawa, laging dinadahilan. Traffic, kahit hindi naman. At doon niya na nasabi yung a state of mind adds to the problem of traffic. Let's stop blaming traffic. If you're late, that's that. Ibig sabihin nun, huwag mong gawing dahilan ng traffic pag na-late ka. Na-late ka kasi kulang ka sa time management. Yung pinalabas ng Inquirer sa kanilang headline na ang traffic ay nasa isip lang daw ng tao, talaga namang nakakainit ng dugo yun dahil malayong-malayo yun sa sinabi ni Secretary Togade. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na angling or sensationalism. Para saan ba yan at ginagawa ng mga media yan? Siyempre, para sa pera. Para maraming maging interesadong basahin o panoorin yung balita nila. At sa pagkakataon na to, para maraming bumili ng kanilang dyaryo. Imposible naman pong sabihin ni Secretary Togade na nasa pag-iisip lang natin ng problema sa trapiko. Bakit? Common sense naman po. Bakit hihingi ng special power si Secretary Togade mula sa mga mambabatas kung nasa pag-iisip lang pala natin ang problema sa trapiko? Malaking kagaguhan naman ata yun. Pangalawa, pumirma po ng isang MOU or Memorandum of Understanding o kasunduan na magko-coordinate ang MMDA, LTFRB, LTO, DND, PNP, PCG, etc. on maritime safety and traffic decongestion noong August 15, 2016. Pangatlo, noong June 2016,
Sinabi niya sa isang interview ang linyang, hindi ba nabababoy na yung quality of life natin dahil sa traffic? Hindi ba pinagtatawanan na tayo sa buong mundo dahil sa traffic? Tell me if that's not a crisis, what is? So, alam ni Secretary Tugade at aminado siya na may krisis tayo pagdating sa trapiko. So, malabo niyang sabihin na isang state of mind lang ang traffic. Nakakalungkot mang sabihin, pero meron talagang ilang media na ay talaga namang gustong siraan si Pangulong Duterte. Kaya maging mapagmatsyag tayo at tumutok po dito sa alternative media, itong tinatawag na social media o yung Facebook. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Nagkausap na sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama. Bagamat hindi natuloy ang naunang plano na pagtabihin sila sa gala dinner ng Association of Southeast Asian Nations Summit. Mula sa Laos, may report si Rocky Ignacio. Nagkita at nagkausap na sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama sa holding area bago ang gala dinner na handog sa mga bisitang leaders ng pamahalaan ng Laos na ginanap sa National Convention Center. Bagamat hindi magkatabi sa handog na hapunan, nagkaroon naman ng pagkakataon na maayos ang dalawang leader ang umano'y hindi pagkakaunawaan. Katabi ni Pangulong Duterte sina Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at Indonesian President Joko Widodo. Sense that all's well that ends well. No, I mean the warm handshake, a good conversation. In diplomacy, you don't usually go to the past and bakit nangyari or blame anyone. It won't be productive, di ba? And the Philippines and US as a long partnership, long relationship. There are bumps along the way. There will be bumps along the way. We do not know who the next US president will be. But it wouldn't hurt to have a popular former president on our side. That's why you could see that there was an effort from both sides to patch this up. But it is in the nature of people from the Foreign Affairs Department and the State Department to be extremely cautious. Naniniwala rin ang senador na hindi kailangang humingi ng paumanhin ng Pangulo kay President Obama dahil hindi naman anya nangyari na pagsalitaan nito na hindi maganda ang leader ng Amerika sakaling lecturean umano ito kaugnay ng extrajudicial killings. Let me say my understanding. Kaya sinabing regret. Regret means sana hindi mo ginawa. Sorry means you're apologizing. You cannot apologize for something you did not do. People are saying you apologize dahil minura mo siya, you called him that, etc. He didn't. It was a hypothetical question but reported by the foreign media as a matter of fact that he called him that. But why do you regret it? Because kung hindi mo sinabi, di walang issue. Di ba? But that's the problem with passionate leaders. Di ba? When you're so passionate, tinanong kasi, di ba, na what if diktahan ka ganyan? He's so passionate about being independent, about kahit maliit ang Pilipinas in terms of finances or population, etc. compared to the US. Huwag nyo naman kaming diktahan. But I think personally, through people I know in the US government, they appreciated the statement that there's a regret. And I think while the diplomats, again, Secretary Yasa has been busy communicating, explaining, nakita na nila yung context. Sa harap ng maanghang na salita ni Pangulong Duterte, bumaksak umano ang stock market. Pero tiwala si Cayetano na mabilis ito makababawi dahil kinikilala ng maraming global leaders ang pamunuang Duterte. Marami na rin anyang imbitasyon sa Pangulo para magsagawa ng state visit. And naman tumaas yung stock market, it's because of someone else. And every time na bumaba, it's because of Duterte. You know, so
let us say, for the sake of argument, but I'm not admitting it, for the sake of argument, kasi where did they get that report? Was it the yeah? But what I meant is their basis that it's because of Mayor Duterte's statement. Ang nag-withdraw ba kaya bumaba are American firms? Are it Western firms or is it a regional? Secretary Sani Dominguez will be the one in the best place to answer that to you now. I don't know. But assuming that's true in the short term, let me assure you in the mid and long term, our stock market will go up because of 3 reasons. Peace and order is always a concern of businessmen. Stability in policy, yung red tape, changing of policy, and the message of President Duterte that we will not be changing policies, 3 days na lang ang permit, etc., has already got a lot of investors coming to the Philippines, no? Thirdly, our fundamentals are much better than other countries, thanks to many past presidents. To give them credit, even the tax measures that were unpopular of President Arroyo, the perception, the upgrades of President Aquino, but you have to give. You know what people forget. So what date is it today? September 7, 8? 8, no? What people forget, wala pang 70 days si President Duterte. Hindi rin nakadalo si Pangulong Duterte sa ASEAN-UN Summit. Nagkataon anyang napasabay na ito sa oras ng courtesy call ng Pangulo sa pinuno ng Laos. Nagsama-sama ang global leader sa gala dinner na alay ng pamahalaan ng Laos, kaugnay pa rin ng ASEAN at iba pang kaugnay na pulong sa Vientiane, Laos. Bukod sa ASEAN leaders, kasama na ang mga dialogue partners, kabilang si UN Secretary General Ban Ki-moon na nakaharap at nakausap na rin ng Pangulo. Si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang iba pang leaders ay suot ang special attire na ipinakalob ng host country para sa espesyal na hapunan. Ipinakita sa okasyon ang mga sayaw at awiting naglalarawan ng mayamang kultura ng Laos habang inawit ang mga kanta sa bawat bansa dahil sayo ang para sa Pilipinas. Inihain sa mga leaders ang New Zealand beef, Mekong perch fillet at mango sorbet bilang dessert. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Vientiane, Laos.